Magandang araw sa inyo mga sabungista. Kamusta kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Gusto kong pasalamatan lahat ng ating subscribers, pati na rin ang ating mga loyal na supporters. Mabuhay kayong lahat. Sa video ito, isang topic na naman nating tatalakayin. Pero bago yan, kung ngayon ka pa lang o bago ka pa lang dito sa channel ko at gusto mo ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga manok, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na to at pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga gagawin nating videos. So ang topic natin ngayon ay nagmula sa comment ng isa sa ating mga subscriber na ang sabi niya ay, Sir Bob, isa po akong newbie. Ang sabi po ng kaibigan ko, kung talagang magwawagi daw ang isang manok ay talagang magwawagi yan kahit ano pa ang gawin dyan. Sa ganang akin kanya-kanyang paniniwala yan. Minsan hindi mo na basta mababago ang pananaw ng mga ibang magmamanok. Pero bibigyan kita ng 5 maling akala na kadalasan sinasabi o ginagawa ng ibang nag-aalaga ng mga manok. Ang una dyan ay yung paniniwala na kung nakatadhana ang isang manok, kahit pa wala itong husay at galing at sapat na paghahanda, ay magwawagi ito kung talagang magwawagi. May mga bagay o pangyayari na sadyang nakatadhana pero hindi dahil iniisip ng isang magmamanok na ang kanyang alaga ay nakatadhanang magwagi, ay magwawagi nga ito. May mga bagay na pwede magpabago sa inaasahan niyang resulta ng kanilang laro, tulad ng pagkakaroon ng mainam na linyada ng kanyang makakatapat o may taglay na husay, lakas at madiskarting estilo ang kanyang makakalaro. Ang pangalawa ay yung pagbabaliwala sa match dynamics o matching dynamics o yung mga bagay na nangyayari o kalakaran sa ulutan. Maraming nagaganap sa ulutan na hindi nakikita ng ating mga mata dahil halos lahat ng nandoon ay nagnanais na makalamang sa kanyang makakalaro. At dahil nga sa paniniwala niya na magwawagi ang manok niya, ay maaaring mawala ang atensyon niya sa nangyayari sa paligid niya at maaaring napalitan na pala ng manok na kamukha pero mas malaki ang kanyang makakatapat. Pwede rin naman na dahil sa paniniwala niya ay di niya natunugan na yung mga astig na linyada pala ni Mayor ang napili niyang makatapat. Dahil sa ganyang maling akala at paniniwala ay minsan nawawala na ang pag-iingat natin. Marami pang kaganapan sa ulutan na makakapagpabago sa kalalabasan na taliwas sa kanyang inaasahan. Ang pangatlo ay yung pagbabaliwala sa potensyal na lakas at kakayahan ng kanyang magiging kalaro. Dahil nga sa paniniwalang magwawagi ang kanyang manok, kung talagang magwawagi ito, andyan din ang paniwala niya na ang alas na manok ay siguradong magwawagi kahit walang kahandaan. Dapat natin tandaan na ang lahat ng manok ay may tsansang magwagi. Kahit gaano pa kahusay ang alaga mo ay pwede mong ikagulat na masisilat lang ito. Tandaan din natin na hindi lang itsura at tikas ang palaging nag-uuwi ng bihag. Ang pang-apat, may mga bagay na nangyayari sa ruweda na basta na lang nangyayari at hindi inaasahan na maaaring magdikta ng kalalabasan ng kanilang paglalaro na dito taliwas ulit sa sinasabi na kung magwawagi ang isang manok ay magwawagi. Patunay lang minsan na may kasabihan tayo na mahiwaga ang laro sa ruweda. Ang panglima, dahil nga sa paniniwala na yan, ay kadalasan napapabayaan niya na ang tamang pag-aalaga at hindi na rin naihahanda ng maayos ang kanyang alaga dahil nga naniniwala siya na kahit hindi
i-kondisyon ay magwawagi ito kung talagang magwawagi. Dapat natandaan na hindi lang ganda ng linyada, husay at galing ang pwedeng magdala sa manok sa kanyang tagumpay. Dahil marami pang bagay ang dapat na ginagawa para lumaki ang tsansa ng isang manok para magwagi. So ilan lang to sa mga paniniwala ng ilang magmamanok na walang basihan. Ang buod ng mga sinasabi ko ay wala sa tadhana ang pagwawagi ng isang manok. Maraming bagay ang kaakibat nito tulad ng maayos na linyada, training, mga suplemento at kakayahan ng naghahanda. Ganon din kung gaano kalakas ang makakatapat mo sa ruweda. Maaring magagaling ang alaga mo pero tatandaan mo na lahat ng manok ay may tsansang magwagi at hindi palaging matikas ang nag-uuwi ng bihag. Hindi natin mahuhulaan ang magiging resulta sa ruweda hanggat hindi idinideklara ng sentensyador kung sino ang nagwagi. Minsan mapagbiro ang swerte, yung akala mong wagi ka na, gagawa pa yan ng paraan para mabago ang resulta. Kaya para sa akin, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng iba na kung talagang magwawagi ang isang manok ay magwawagi ito. Para sa akin, maraming aspeto ang naglalaro para lumaki ang tsansa mo na magtagumpay. Ang sipag at tiyaga, sakripisyo, magandang linyada, kalidad na patuka at mga suplemento at mga skills at kaalaman ang pwede na maghatid sa alaga mo sa tagumpay. Bago ko tapusin ang video na to, gusto ko kayong pasalamatan ulit sa panonood nito. At doon sa follower na nag-request ng topic na to, sana ay nakapagdagdag ito sa iyo ng kahit konting kaalaman. At kung nagustuhan nyo ang video na to, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. I-like nyo na rin, i-share at pwede kayong mag-comment. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV.